Welcome po sa ating munting channel. Ngayong gabi ay tutunghayan natin ang isang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong buhay. Handa ka na ba para makinig at tapusin ang video nito hanggang sa dulo? Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong karanasan. Tayo na at simulan natin ang kwentuhan. Nagsimula ang lahat sa Misato, Saitama Prefecture, Japan. May isang babae na nagngangalang Junko Furuta, 17 anyos, estudyante sa isang mataas na paaralan sa Misato. Maganda at madali siyang makakuha ng atensyon dahil sa kanyang itsura, kaya hindi malayong may mga naiinggit din sa kanya dahil dito. Bilang isang teenager, siya ay nag-aral sa Yashio Minami High School at nagtrabaho ng part-time sa isang pabrika ng plastic molding pagkatapos ng oras ng klase simula pa noong Oktubre 1988. Ginawa niya ito upang makapag-ipon ng pera para sa graduation trip na kanyang plano. Tinanggap din ni Furuta ang isang trabaho sa isang tindahan ng electronics kung saan plano niyang magtrabaho pagkatapos ng pagtatapos. Mabuting estudyante dahil may mataas na grado at halos hindi nag-a-absent. Siya ay isang popular na babae na itinuturing na maganda at may mga pangarap na maging isang idol singer. Nagkagusto sa kanya ang bully sa eskwelahan, si Hiroshi Miyano, na noon ay sangkot sa mga itinuturing na bagong henerasyon ng mga yakuza. Gusto siya ni Miyano pero hindi nito habol ang makipagrelasyon. Tinanggihan niya si Miyano, bagay na pinag-ugatan ng mga kalbaryong dadanasin niya sa mga susunod na araw. November 25, 1988. Dinukot si Furuta ng 4 na kabataang lalaki. Isa na dito si Hiroshi Miyano. Dinala nila si Furuta sa bahay ng isa sa mga kasamang dumukot sa kanya sa Ayase, Adachi, Tokyo. Inutusan siya ng mga dumukot sa kanya na tumawag sa kanyang mga magulang at magsabi na naglayas siya. At pansamantala siyang tumutuloy sa bahay ng isang kaibigan. Wala siya sa panganib, kaya wala silang dapat ipag-alala. Napilitang sumunod si Furuta sa gusto ng mga dumukot sa kanya dahil sa takot. Kung hindi siya tumawag sa kanyang mga magulang, maaring magkaroon ng manhunt dahil sa biglaan niyang pagkawala at yun ang iniiwasan nila. Ang mga magulang ni Nobuharu Minato ang may-ari ng bahay kung saan dinala si Furuta, ay bumisita paminsan-minsan sa bahay na iyon para kamustahin ang kanilang anak. Pero nung umpisa ay pinagpanggap nilang kasintahan ng isa sa kanila si Furuta na may lakip na pananakot sa dalaga upang hindi ito mapahalata at magsumbong. Kalaunan ay nalaman din ng mga magulang ni Minato ang katotohanan, pero hindi na sila nakialam dahil sa takot. Alam nilang maraming koneksyon si Miyano sa mga yakuza. Sa loob ng 40 araw, maraming pagpapahirap ang dinanas ni Furuta. Kinukutya, hinayaang walang saplot at tinatayang higit sa 100 kalalakihan ang gumamit sa kanya. May mga nagsasabi na nag-imbita si Miyano ng mga kasamahang yakuza para makatikim ng 17 anyos. Tinatayang nakaranas siya ng 400 beses na panggagahasa at mayroong pagkakataon na umabot sa 12 kalalakihan ang gumamit sa kanya sa loob ng isang araw. Binubugbog siya, kasama na ang paghampas ng mga golf clubs at paghampas ng ulo at mukha niya
sa sementadong sahig. Iba't ibang klaseng bagay ang ipinasok sa masilang parte ni Furuta, tulad ng bote, gunting, bakal, at ibipi. Limitado ang ibinibigay sa kanyang pagkain. Hinahayaan nilang inumin ni Junko ang sarili niyang ihi. Pinwersa rin siyang kumain ng mga buhay na ipis. Binagsakan siya ng mga dumbbells sa tiyan habang nakahiga, kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang pagdumi. Isinabit siya sa kisame at ginawang punching bag. Ikinulong sa freezer sa loob ng ilang oras. Ang talukap ng kanyang mga mata ay sinunog ng lighter at mainit na wax. At iba-iba pa ang magpapahirap ang ginawa sa kanya. Sa unang mga linggo ng pagpapahirap sa kanya, nahirapan huminga si Furuta dahil sa pagkakaipon ng dugo sa kanyang mga cavities. Sa sobrang pagkakabugbog ng kanyang katawan, ang mga internal organs niya ay ayaw na tumanggap ng kahit anong pagkain at inumin. Kaya lagi siyang nagsusuka, dahilan para lalo siyang ma-dehydrate. Dahil sa palagi siyang sumusuka, lalo siyang binugbog ng mga salarin dahil sa nadudumihan ng carpet. Sa sobrang pagkabugbog at dami ng paso sa kanyang mga binti, hindi na siya makalakad. 20 days lang mula nang mag-umpisa ang kanyang kalbaryo. Wala na siyang mahawakan ng maayos gamit ang kanyang mga kamay dahil sa halos madurog na ang mga kamay niya sa pagbabagsak ng mabigat ng weights at bitak-bitak na ang kanyang mga kuko. Winter noong mga panahong iyon, sa balcony siya ng bahay pinatutulog, naka-expose sa sobrang lamig na temperatura. Matapos ang 3 araw, hindi na rin siya makaihi ng maayos dahil sa damage sa kanyang mga internal organs at pati na rin sa pagpasok ng kung anong bagay sa kanyang ari. Isama pa ang pagpaso dito ng mga sigarilyo at lighter. Sa laki ng pinsala sa kanyang mga kamay at paa, inaabot siya ng higit 1 oras sa paggapang pababa ng hagdan, makarating lang sa banyo. Basag na ang kanyang eardrums at lumiit na rin ang size ng kanyang utak. Sa loob ng 40 na araw ng torture sa kanya, nagmakaawa siya sa mga kumidnap. Sa kanya napatayin na lang siya para matapos na ang paghihirap niya, pero hindi siya pinagbigyan ng mga ito. January 4, 1989, niyaya siyang maglaro ng mahjong ng mga kumidnap sa kanya at nanalo naman siya, kaya lalong nainis ang mga ito. Binugbog siya sa pamamagitan ng iron barbell. Binuhusan ng lighter fluid at sinindihan ang kanyang mga binti, braso, mukha at tiyan. Sa sobrang hirap at dehydration na dinanas niya, nauwi sa shock ang kanyang katawan at namatay siya. Sumunod na araw, isinilid siya sa isang 55-gallon na drum na pinuno nila ng semento at itinapon sa Koto, Tokyo. Nahuli ang 4 na kumidnap at pumatay kay Furuta. Pero nung mangyari ang krimen na ito, mga menor de edad pa sila, kaya itinago ng korte ang kanilang pagkakakilanlan. Nasentensyahan sila ng ilang taong pagkakakulong at nakalaya na ang ilan sa kanila sa mga panahong ito. Ang leader ng grupo, si Hiroshi Miyano, na nagpalit ng pangalan bilang Hiroshi Yokoyama, ay nasentensyahan ng 17 taon na pagkakakulong. Umapela si Miyano sa korte, pero sa halip na bumaba ang kanyang sentensya, lalong lumaki ito sa 20 taon. Kumalat sa buong Japan ang kwento ni Furuta at nakilala ito bilang Concrete Encased Girl. May pelikula na rin at libro na inilabas base sa tunay na pangyayaring ito. Kumalat sa buong mundo ang kwento ni Junko Furuta at akala na nga ng iba ay kwento-kwento lang, ito ay hindi. Ito tunay na pangyayari. Totoo ito at hindi katang-isip lamang. Ikaw, sa tingin mo, nakamit ba ng pamilya ni Junko ang hustisya? Comment down below para makirinig ko ang inyong opinyon. Hanggang dito na lang at naway magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.